Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping Rights of Leasehold Tenants. Dito sa Hukumang Pantahanan! Tita, mahal, alis na ako. Pupunta ka na agad sa bukid? Alas 4 pa lang na umaga. Kailangan ko na mag-araro. Kung magpapaumaga pa ako, baka abutin ako ng init ng araw. Iba na panahon ngayon. Kahit Disyembre, mainit. Ganun ba? Teka, kumain ka na ba? Abay, huwag mo sabihin sa akin na mag-aararo ka ng bukid ng gutom. Meron ka na bang naihandang almusal? Tama-tama. Kainin mo na itong nilupak at saka itong tinira kong tinapay mula kahapon. Ininit ko yan kani-kanina lang. Marami na yung ginawa mong nilupak, Mauubos mo kaya lahat ng ito? Kaya yan. Magtutulungan kami ni Shai na maibenta ang lahat ng iyan. Kumikita ba tayo dyan sa negosyo mo? Malaki sana yung kinikita ko sa pagbibenta nito. Kaso, yung lahat ng kita na pupunta sa mga bayarin natin sa utang. Kaya parang wala rin. Hindi ko naman pwedeng ihinto itong paggawa ng nilupak dahil lalo lang tayo mababaon sa utang. Kailan ba aasenso itong buhay natin? Biruin mo Kilalang mayaman ang pamilya niyo sa buong bayan. Ikaw lang at tayo lang ang natatangan niyo mahirap. Yung mga kapatid mo naman ayaw kang tulungan. Nagbait-baitan lamang sila noon kasi barangay election noong Oktubre. Pero nung nanalo, ayun, baliwala ka na naman sa kanila. Kung hindi lang ako nagpabaya sa pag-aaral noon, sana hindi ganitong buhay na ibinibigay ko sa pamilya ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Magsumikap na lamang tayo at huwag nang umasa sa kanila. Ipakita natin na kaya nating mabuhay ng walang tulong. Dedeng! Ano, Lita? Ano sadya mo? Siyempre, magdi-deliver ng nilupak. Siya nga pala. Kasama ko ulit ang anak ko. Magandang umaga po, Aling Dedeng. O ano, kompleto na ba yan? Dedeng, medyo kinulang kami sa kamoting kahoy. Ano ba yan? Kulang na naman. Kailan nyo ba makukumpleto yung delivery? Akala ko mababayaran na ako sa utang mo sa akin. Pasensya ka na. Hindi bale. Ibebenta na ng asawa ko yung ibang kalabaw namin para lumaki yung puhunan namin sa pagbili ng mga kamoting kahoy. Ay, nako. Baka na nga yung mga nilupak. Eto. Sana naman, Lita, sa susunod na linggo, kumpletuhin mo na yung delivery. Sige na. Makakaalis ka. Dedeng, pwede bang makapag-advance uli sa'yo? Ano ka ba naman? Hindi pa nga fully paid yung binayad mo sa akin. Utang ka na naman. Kailangan kasi namin ng pambili ng bigas. Ay, naku. Wala akong pakialam dyan. Hindi na ako magpapautang sa'yo hanggat hindi mo pa nakukumpletong bayaran yung mga utang mo.
Ay, Sige na, malis na kayo. Nakaka-istorbo kayo sa negosyo ko. Ma, tara na po. Umuwi na tayo. sige. Sige, anak. Lita, huwag mo nang damdamin yung nangyari sa inyo ni Shai kanina. Hindi ko kasi kaya makita kayong lahat na yan ang talbos ng kamote ang kinakain niyo. Naintindihan kita. Pero ganito talaga ang buhay eh. Ito lang ang nakayanan nating dalawa. Kung maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Tingnan mo yung mga anak mo. Hindi sila mabubusog dyan. Walang sustansya silang nakukuha sa mga yan. At tingnan mo, halos butot balat na ang ilan sa mga anak natin. Rogelio, nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko silang ganyan. Eh kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ako. Kasi akong haligi ng tahanan. Sa akin ang sisi kasi ako ang inaasahan na mag-aawon sa pamilya ko. Pero hindi ko kaya. Kahit ginawa ko na lahat. Lita, mga anak, patawarin niyo ako. Kung binigyan ko kayo ng ganitong klase ng buhay. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Hindi ka namin sinisisi sa buhay na mayroon tayong ngayon. Alam namin ay isa lamang itong malaking pagsubok. Malalampasan natin to. At balang araw, makatitikim din tayo ng kaginawahan. Gumagawa naman po kami ng paraan para umasenso ang buhay natin. Kaya sinisikap naming mag-aral ng mabuti. Para pagdating ng panahon, hindi na kayo mahihirapan sa pag-aararo sa bukid. Lita, May katapusan din itong paghihirap natin, Rogelio. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Rogelio, anong ginagawa niyo dito, ha? mano po, pa. Nandito na naman ba kayo para manghut-hut sa pera ko? Ha? Ihingi lang ko kami sa inyo ng konting Tulong na naman. Palagi na lang kayong humingi ng tulong sa akin. Talaga bang wala na kayong balak na ayusin ang mga buhay nyo? Ha? Ikaw, Rogelio, asa-asawa ka pero hindi mo pala kayang buhayin ng maayos ang pamilya mo. Anong klase kang padre de pamilya? Pakiusap pa. Kailangan ko lang ng tulong ninyo. Nagmamakaawa ako sa Ilang inyo. beses na kitang tinulungan pero wala pa rin nangyayari. At sagad ng pasensya ko. Kaya hindi na kita tutulungan pa. Pa, Lumayas kayong dalawa sa pamamahay ko. Layas! Rogelio, halika na. Ano? Umalis na tayo. Hindi pa ba kayo alis? Baka gusto nyong ipakaladkad ko pa kayo. Lumayas na kayo sa pamamahay ko. At huwag na kayong babalik pa. Rogelio, anong gagawin mo dyan sa dalawang kalabaw natin? ibebenta ko itong mga kalabaw sa may-ari ng lupa na sinasaka natin. Kay Sir Ignacio. Ha? Kasi balita ko, nakangailangan siya ng mga kalabaw para doon sa isa pa niyang bukid sa kabilang bangayan. Ibebenta mo? Paano tayo makakaani niya sa susunod na buwan? Meron pa naman tayong 3. Sapat na yon para maging katulong natin sa pag-aalis sa susunod na buwan. At saka hindi ko na rin maaalagaan ng maayos itong mga kalabaw. Kaya dapat na nating bawasan. Pero nanghihinayang pa rin ako. Huwag ka nang manghinayang. Kasi yung perang makukuha natin dito, ipambabayad natin sa lahat ng mga pangangailangan natin. Gipit na tayo, Lita. Kailangan na natin ang pera.
Sige. Bahala ka. Sana maibenta mo yan sa malaking halaga. Para naman makaraos tayo. Kahit man lamang sa isang buwan. Oh, eto na yung bayad ko para sa 2 kalabaw. Basta siguruhin mo, ha? Hindi yan makaka-apekto sa susunod na 6 mo. Huwag po kayong mag-alala, Sir Ignacio. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Tita, ano yung binabasa mong sulat? Sulat mula sa may-ari ng lupang sinasaka natin. Ha? Ang sabi dito, binibigyan nila tayo ng 1 buwang palugit para umalis sa bahay natin. Tuloy na raw kasi ang bentahan ng lupa sa susunod na linggo. Rogelio, parang hindi yata makatarungan na paalisin tayo dito. Panahon pa ng lolo't lola mo. Dito na sila nakatira. Yung mga magulang mo. Ikaw, dito kayo ipinanganak at lumaki. Mag-iisang siglo na yata na nakatira ang kanyo sa lupaing ito. Yun nga matagal na tayo dito. Ilang dekada na tayo nagbubuhos ng ating dugot pawis sa lupang ito. Kaya talagang hindi ako papayag na umalis tayo dito ng gano'n-gano'n lang. Wala tayong magagawa. Hindi atin ang lupang ito. Tingin ko, Rogelio, may karapatan tayo sa lupang ito. Ilang dekada na nating sinasaka ang lupang ito. Bakit sa ibang mga asyenda, may karapatan yung mga magsasaka sa lupang sinasaka nila? May karapatan din tayo. Tututol tayo? Ganon? Oo, tumutol tayo. Ipaglaban natin ang ating karapatan. At saka, Rogelio, kapag napaalis tayo dito, wala tayong ibang titirahan. Saan tayo lilipat? Saan tayo magsasaka? Ayaw nga tayong patirahin at pagsakain sa lupang pag-aari ng ama mo. Rogelio, pupulutin tayo sa basurahan kung hindi tayo lalaban at magmamatigas. Lita, O ano, Rogelio? Huwag mong sabihin sa akin, naduduwag ka. hindi sa naduduwag ako. Pag-iisipan ko muna kung paano tayo lalaban para sa ating karapatan dito sa lupang sinasaka natin. Basta, Rogelio, hindi tayo aalis dito nang wala tayong nakukuhang kompensasyon mula sa ating landlord. Huwag kang panghinaan ng loob. Lita, Tutulungan kita. Kasama mo ako sa laban. sige Lita, lalaban tayo. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping Rights of Leasehold Tenants. May mga karapatan po si Rogelio bilang isang leaseholder na hindi maaaring baliwalain ng may-ari ng lupaing kanyang sinasaka. Unang-una sa kanyang karapatan, ang security of tenure na ginagarantahan ng RA 6389 o Code of Agrarian Reforms. Ibig sabihin, may karapatan ang leaseholder o ang magsasaka na patuloy na sakahin ang lupa at hindi siya maaaring basta na lamang paalisin dito maliban na lamang kung may nakita ang Department of Agrarian Reform Adjudication Board o DARAB na may sapat na dahilan para putulin ang leasehold agreement. Sa ilalim po ng batas, ang mga dahilan para mapaalis sa lupang sinasaka ay, una, abandonment o walang dahilan na pagtigil sa pagsasaka ng leaseholder. Pangalawa, kusang loob na pagsasauli sa lupa. At pangatlo, pagkamatay ng leaseholder o pagiging physically incapable para sakahin ng lupa at wala ng asawa o anak o apo o miyembro ng pamilya na maaring humalili sa kanya para ipagpatuloy ang pagsasaka. Take note po na ang karapatang magpatuloy sa pagsasaka ay naipapasa sa asawa o anak na tagapagmana ng leaseholder. Hindi po nagiging automatic ang termination ng leasehold agreement sa pagkamatay o incapacity ng leaseholder o magsasaka. Obligado po ang may-ari ng lupa na i-honor o igalang ang karapatan ng miyembro ng pamilya ng leaseholder na humalili o pumalit sa namatay o incapacitated farmer. Also take note na kahit pa
may nakatakdang bilang ng taon sa kasunduan ay hindi nangangahulugan na matatapos ang leasehold relations. Mananatili pong iiral ang kasunduan ayon na din sa probisyon ng batas. Ang karapatan pong ito ng leaseholder ay nananatili kahit pa ibenta ng may-ari ang lupa. Mananatili po ang leasehold relations sa pagitan ng buyer o bagong may-ari at ng leaseholder o farmer. But, malinaw din po sa batas na bago maibenta sa ibang property ay may tinatawag na right of first refusal ang leaseholder o karapatan na i-offer sa kanya ang property at bigyan siya ng pagkakataon na bilhin ito. Kung hindi niya bibilhin ang lupang sinasaka, saka pa lamang po ito maibibenta sa iba. At sakaling hindi nasunod ang proseso na prior offer sa magsasaka, may right of redemption o karapatan siyang tubusin o bawiin ang lupa mula sa nakabili nito. Ang buyer naman ay mahihirapang makakuha ng clearance para mailipat sa kanyang titulo ng property dahil sa paglabag nito sa batas. Samantala, sa mga pagkakataong gagamitin ng landholder ang lupa para sa non-agricultural activities, katulad na lamang po ng sa kaso natin ngayon, kung saan tatayuan ito ng subdivision, kakailanganin po muna ang land use reclassification sa ilalim ng zoning ordinance ng LGU at ang land conversion sa DAR. Pero, bago po ito mangyari ay kailangang mabayaran ang leaseholder ng tinatawag na disturbance compensation. Ang disturbance compensation ay katumbas ng hindi bababa sa 5 beses na halaga ng average gross harvest sa lupang sinasaka sa nagdaang 5 taon. Maari ding isama dito ang pagbibigay ng housing, home lots at employment o iba pang benepisyo, subject of course sa approval ng Department of Agrarian Reform. Kaya naman tama po si Lita, ang asawa ni Rogelio, na igiit ang kanilang karapatan sa lupang kanilang matagal nang sinasaka. Maari po nilang igiit ang karapatang ito sa pamamagitan ng pagdulog sa darab. Samantala, dagdag kaalaman. Alam po ba ninyo na bawal na ang agricultural shared tenancy dahil sa pagiging labag nito sa public policy? Sa shared tenancy, may kasunduan po ang may-ari ng lupa at ang magsasaka para sa joint agricultural production. Ang lupa ang puhunan ng landholder o landowner habang labor ang ambag ng tenant. Sasakahin ng tenant ang lupa at ang harvest o kita dito ay paghahatian ng tenant at ng may-ari in proportion sa kanilang kontribusyon. Ipinagbawal na po ito ng RA 6389 at pinalitan ng leasehold system kung saan may fixed rental na babayaran ng farmer sa landowner. Automatically converted po ang tenancy agreement sa leasehold agreement. At yan po ang kumapangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays to Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr. at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!